Welcome back, DIY, for today's video. Another table skirting design ideas. Ito ay design number 8 ng ating butterfly combination. Sa last video natin, yung combination natin ay merong box pleats and accordion pleats. Dito naman sa design na to ay puro siya accordion pleats. Accordion pleats yung sa ilalim, accordion pleats din yung sa ibabaw. Accordion pleats naman ang nasa ilalim. Una lang natin gagawin ay unahin natin yung kulay white na cloth. Ayan. So magme-measure ka lang dyan ng by space ay 12 inches. Kada marking natin ay 12 inches. So, dito tayo mag-start sa pinakadulo. Ayan. So, gagawa tayo dito ng 4 na pleats or accordion pleats na magkasunod-sunod na pleats. 4. Ayan. So, ang size ng pleats natin dito ay 3 inches lamang para makatipid tayo sa cloth dahil 4 na pleats yung gagawin natin. At ito na yung magiging look ng ating mga accordion pleats kada marking. Next naman natin, i-insert na natin yung kulay red na cloth. At pagkatapos, dito sa side ng ating table, magme-measure lang tayo ng 6 inches doon. Ayan. At dito naman sa front natin, hahatiin lang natin yung 12 inches. Lagyan natin ng marking yung gitna para dyan na tayo magme-measure ng ating cloth para sa ating pascallop sa ating accordion pleats. Next naman, punta naman tayo dito sa front table natin. Ayan, i-measure lang natin yung cloth, yung dulo ng cloth. Then, dublihin natin yung kanyang size. Ayan, para mas maluwag or pa-duyan style or scallop style yung dito sa ating accordion pleats sa may space. Ayan. So, pagkatapos natin maipin yung pinakadulo ng cloth, gagawa ka dyan ng 4 pleats or accordion pleats na 4 na pleats na magkasunod-sunod. Sa nakanood sa last video tutorial natin, yung dito nilagay natin sa space ay box pleats. So, sa design natin na to ay accordion pleats na 4 pleats. Pagkatapos natin magawa yung 4 pleats, so ganun pa rin yung gagawin natin. Magme-measure ka ulit ng 12 times 2 inches bago ka magpin at maglagay ng 4 pleats. So, ito na yung magiging look niya. Ayan. So, ang next naman natin gagawin ay dito naman tayo sa pascallop style. Ayan. So, iaangat mo lang yung nasa baba. Ifo-fold mo lang paakyat. Then, ifo-fold mo lang ng malalaki para pag pin mo ay hindi siya masyadong matigas. Ayan. At ito na yung magiging butterfly design natin. So, next naman dito sa 4 na pleats. So, ipipin lang natin, pagsamahin natin yung 4 at ipipin natin dun banda kung saan tayo nagpin sa ating butterfly. Ayan. Then, pagkatapos natin mapin sa baba or sa ilalim ay ifo-fold na natin paloob yung nasa taas niya. Ayan. Next naman, itong kulay red na 4 pleats naman ang ipipin natin. Ayan, mga 2 dangkal bago ka magpin. So, mas mababa siya doon sa ating butterfly. So, continue mo lang kung ano yung ginagawa natin doon sa una. So, for more videos, tutorial, and more design, i-visit lang yung ating YouTube channel dahil marami kayo mapagpipili ang table skirting. I-click nyo lang yung playlist para mas madali nyo makita kung saan nakalagay yung ating mga table skirting tutorials. Dahil naka-album na yan, meron din tayong iba't ibang tutorial, chair tie sash or chair sash tutorial, meron din backdrop, meron din napkin folding at iba pa. Pagkatapos natin magawa, ito na yung magiging look niya. Ayan. So, puro siya accordion pleats or 4 pleats. Yung sa ilalim 4 pleats, sa ibabaw naman 4 pleats at with butterfly. So, pwede pa natin siyang dagdagan pa ng another design. So, dito, maglalagay tayo ng pa-flower doon sa white na accordion pleats. So, ganito lang yung gagawin natin. Yung 4 pleats natin na nasa sa baba, sa laylayan niya. So, hatiin mo lang sa tigda 2 at yung sa gitna, ayan. So, yan yung gagamitin natin. So, dahil 2 yung cloth natin, merong back at front. So, yung front lang yung gagamitin natin. At magme-measure ka lang ng isang dangkal at ifo-fold mo siya ng maliliit. Pagkatapos, lagyan natin ng pins. Ido-double pin natin para hindi matanggal. Ayan. Pagkatapos, iangat lang natin yung cloth natin na nilagyang pin, ayan, pataas dun sa butterfly natin. Then, yung wings ng butterfly, ang pagdikitin natin yung left and right. Then, ipitin natin yung white cloth, then ilagyan ng pins para hindi malaglag yung ating flower. At ibubuka mo na lang siya para ma-form siya ng flower. So, ganyan yung paggawa natin ng mini flower. Pag gusto mo naman i-adjust yung size, hatak-hatakin mo lang dito sa ilalim or sa taas. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki yung magiging flower nyo. Continue lang natin yung paggawa ng ating mga mini flower. Next naman, dito sa ating laylayan sa 4 pleats ng kulay red. So, pwede natin siyang ifo-fold. Ayan, sa gitna. I-fold mo lang paakyat. Then, ipipin dun sa mismong pinagpinan natin ng 4 pleats. Pagkatapos, pwede rin tayo maglagay sa top ng ating table ng alternate na
rose fold or single fold kada marking. Ayan, lalagyan mo siya ng single fold kada marking. At ito na yung magiging look niya mga ka-DIY, yung ating accordion pleats with mini flower. Ayan. So, plain lang siya. Wala siyang rose fold on top. Ito yung magiging look niya kapag walang rose fold on top. Perfect na perfect siya sa kahit anong okasyon. Palitan nyo lang yung color theme or color motif ng inyong okasyon. At ito naman yung magiging look niya kapag may rose fold on top. Pwede single fold, pwede rin i-full nyo ng rose fold on top. So, depende na sa inyo. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Follow and share this video para mas maraming makanood, matutong magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. See you on next upload.